Isang mapayapa at mapagpalang araw sa inyong lahat mga kasyasat worldwide. Welcome back sa aking Lakay Siyasat TV YouTube channel at dito pa rin sa aking page, Lakay Siyasat Journal. So, ngayon ay ika-27 ng Agosto 2026, Philippine Standard Time, alas 10 ng gabi. At ako ay magbibigay lang ng saloobin at sabihin na natin meron akong tatalakayin na medyo sensitibong issue pero napakahalaga ito, no? Para sa ating mga kababayan. Definitely ito ay aking ano lang naman, opinion o interpretasyon sa mga nangyayari sa ating lipunan. No, although ang pag-uusapan natin ngayon ay isang tao, pero okay lang naman kasi siya naman ay public figure. Siya ay public servant. Wala namang problema, di ba? At hindi naman natin pag-uusapan yung mga personal na bagay tungkol sa kanya. Definitely, it's about his career. Okay, so I am talking about our idol, Senator Raffy Tulfo. So, kanina, dumaan kasi sa sa wall ko, yung isang person na nag-uusap sila, ini-interpolate niya, ano bang tawag doon sa trial. Nagtatanong siya doon sa isang resource person. Actually, ginawan ko ito ng article. Kasi batay din sa aking analysis, it seems, unnecessary yung, ni Senator Raffy. Definitely, I understand kung ano yung pinanggagalingan ng kanyang tanong. Diba? No, hindi ko questionin yun. Pero, the way I look at it, diba, kung paano niya binato, medyo something na, kasi una-una, siya senator siya, tapos, prosecutor siya. Diba? Siyempre, ang lang naman yung mga, senator judges siya. So, kasama siya sa senator judges. So, hindi naman siya prosecutor na kailangan diinan sana. Parang lumalabas. Tayo naintindihan natin yung pinanggagalingan niya. Pero siyempre, yung iba nating kababayan, hindi. Pag-iisipan siya na bias. Lalo yung loyalist kay sa mga Duterte. Pero ang nakita ko kasi din na something hindi natin masasabing mali, di ba? Something questionable. Yun yung term na gagamitin natin. Ginamit niya kasi Senator Raffy, di ba? Mentioned the institution, di ba? Kung saan nag-aral yung resource person. Which is sa tingin ko, hindi na dapat yun. Kasi walang substance yun doon sa kaso, doon sa pinag-uusapan. Di ba? First of all, the resource person doesn't represent, di ba, that school or institution kung saan siya nag-aral. Bakit pa natin idadama yung eskwelahan? Di ba? Hindi naman natin dapat what is our purpose for that? Di ba? Although naintindihan natin kasi siyempre kasama yun sa matatalakay, di ba? Pero sensitive kasi yun. Na hindi na kailangan dapat di ba? Kaya siyempre paano ba yung the way yung tanong siguro ibinato siguro mali, di ba? Kasi unang-una talaga ako din mismo hindi dapat yun na nadamay yung academic institution, di ba? Kaya nga sumagot yata ng kasi nakikita natin sa balita yung resource person ng hindi din dapat. Pero hindi ko na kasi pinanood yun honestly kasi nakita ko na no need to further watch, di ba, the video kasi nakita ko naman the way na nagbato ng tanong si Senator Raffy. Hindi naman condemnable yun para sa akin, pero
siyempre sana. Siyempre kasi si Idol Rafi, ina-idol nga natin yan, tinitingala nga natin. Pero, siyempre, di ba, ayaw din naman natin na, di ba, madungisan pa further ang kanyang pagkatao, ang kanyang political career na nakikita na natin ngayon, downing. No? So, batay ito sa ating analysis lang. Ito ang sinasabi ko eh. Kasi actually, ayaw ko talaga nakakandidato si Senator Rafi na senador that time. Kasi unang-una nandun naman na yung utol niya na magpaplano o sino bang nauna sa kanila. Kasi tatlo naman sila na namomonitor naman kasi natin. Pero hindi yun talaga ang talagang rason ko kung bakit. Alam ko kasi na pag pumalaot siya sa politika as senator, di ba? Madudungisan ang kanyang pangalan, di ba? Kakainin siya ng sistema. Kasi economic wise, ang yamanan ni Senator Tolfo bakit kakailangan niya pa ba yung pera? Hindi na Yung prestige wise, di ba? Yung kasikatan niya, sikat na siya tinitingala ng halos lahat Ang hindi lang tumitingala na sa kanya yung mga tiwali yung may mga ginagawang kabulastukan O FW, di ba? Worldwide, tinitingala si Idol Rafi. Kaya nga ko sana, inaantay ko sana sa kanya kakandidatong presidente. Kasi una nakitaan ko siya. Ako naman, siyempre, bilang nakapag-aral ng kahit paano, tungkol sa mga politika, di ba? Tungkol sa basic characteristic of state, di ba? Of government. At siyempre, the way I analyze yung trend ng politika sa Pilipinas, I don't think na magiging effective siya na senador. Ito na nga, nakikita natin. Pero, magiging epektibo siya as executive, di ba? As president. Yun yung ko, kasi the way I look at it, di ba? About his personality, meron siyang political will. Meron siyang commanding personality. Yun yung gusto ko kay di ba? Kasi yun dapat ang katangian ng magiging presidente ng Pilipinas, di ba? The abstinence to corruption, meron siya kasi nilalabanan na niya yung corruption Wala na siyang patutunayan kasi naipakita na niya sa tao na nilalabanan niya ang corruption, nilalabanan niya ang kabulastugan. Kaya nga hindi ko alam kasi kung paano siya pumalaot sa politika pero siyempre yung advisor niya ako nagkamali kasi kung ako yung nandyan na niya, mas gusto ko na dumiretso siya sa presidente. Like what PRRD did. Kasi nakita natin si PRRD, di ba? Wala nga siya sa survey, pero nagulat tayo, lumabas lahat. Kasi yung history kasi ng politika sa Pilipinas, alam naman na natin Di ba? Like what happened to the political career of former BP Binay. Di ba? Alam natin, ang lakas ni BP Binay. Di ba? Siya yan na yung next in line, pero nasira siya Nasiraan siya bago dumating yung araw. Di ba? Bago dumating yung eleksyon. Marami yung mga pati si former Speaker Villar. Di ba? House Speaker si Villar, tapos nagsenador. Ang lakas niyan dati. Ang lakas yung amor niya sa tao, pero wala. Hindi nangyari. Di ba? Kaya yun yung iniisip ko na mangyayari kay Idol Rafi, which is nakikita ko lang ngayon Hopefully hindi naman sana. 'Di ba? May time pa naman na pero the way I analyze kasi, kagaya ngayon. Okay, bigyan ko kayo ng halimbawa. Dati halos lahat ng OFW tinitingala yan sa Idol Rafi. Pero 'di ba? The way I look now, 'di ba? I analyze the situation regarding the matter. Wala na. May nagmumura na nga sa kanya Dati takot na takot yung mga diyan, nire-respeto. 'Di ba? Yun yung tamang termino Kasi siyempre maraming OFW na talagang namang nakuha, 'di ba, yung loob ng mga OFW ito. Nandun
kay Sara, 'di ba? Dahil doon sa ginawa nga ni former PRRD. Nakagawa ng legacy na maganda. Siyempre, nakikita natin na I understand the ground na kung saan naglalaro ngayon si Senator Raffy. Pero, maintindihan ba yun ng iba? Siyempre, ang nandun sa utak ngayon ng mga DDS, yung mga supporters ng wala na siya, negative na siya. Ang dami din yun. Diba? So, ang hirap nang i-recover yan. Hopefully, magagawa ng paraan ni Idol na gagamutin. Matagal pa naman Pero, yan kasi ang epekto ng siyempre pumalaot siya as legislative na hindi naman niya, ako masasabi ko hindi niya forte yun Di ba? Mas siya sa mga executive kasi action man si Idol Raffy. Yun yung maganda sa presidente, action man. Hindi yung daldal. Di ba? Hindi yung paliwanag. Dapat pag sinabi mo, yun na yun. Di ba? Meron kang diin, meron kang command, di ba? Ako ang masusunod, di ba? Yung something like that, di ba? Hindi ko naman sinasabi na magiging diktator ka. Kasi kailangan mo din kumuha ng mga inputs, di ba? Kailan? Kaya may gabinete ka But at the end of the day, di ba? Ikaw yung masusunod kasi ikaw yung bawat problema, siyempre ikaw yung puputukan kung magkamali. Kaya ganun talaga yung executive. Kaya may pelikula na executive decision di ba? Yun, So, going back doon sa kay Idol Raffy. Mahirap na niyang i-recover yung mga voters na DDS, di ba? Yung mga sumusuporta. Pero again, hindi pa naman hindi pa naman huli. Pero sa ngayon, medyo na siya ngayon na yung karir niya na tinitingala halos lahat ng tao. Medyo na yung amor ng tao sa kanya, yung init, yung alab na talagang tanggap siya ng buong sambayanan. Nawala na. Di ba? Hindi na ganun dati. Baka nga mas marami pang mas marami pang ang porsyento yung nawala Di ba? Analysis ko lang naman yun. Di ba? Opinion ko lang. Pero, yun yung pagkano ko. Dahil dun. Kasi hindi naman biro yung hindi biro yung ng mga Duterte. Kasi kung iilan lang sila, matagal na silang lumubog. Di ba? Talagang yung maneuver na, di ba, sa dami ng araw na itinutok sa kanila, lubog na yan dapat. Pero hindi. Parang lumalakas pa Sana nga kung lalaban sana, tama yung napanood ko din yung sinabi ni Attorney Guanzo tama kung ngayon lalaban si Idol Raffy kay Sara na kahit paano may bahid na si BP Sara. Question about it. About that. Talagang alam naman natin. Ang problema kasi ang tanong, sino pala yung ilalaban natin sa kanya? Di ba? So far, wala naman tayong makita. Parang mas bitter naman siya doon sa Di ba? Mga napipisil. Di ba? Okay sana si Senator Raffy. Pero wala Di ba? Nakitaan na siya ng something na Although, yun nga yung sinasabi ko. Ako naintindihan ko yun Siyempre, pag politiko ka kasi, senador ka, kailangan mo makisama. May mga alyansa na yan Kailangan mong, di ba, mamili ka kung saan ka. Kung sa tingin mo, dito ka dapat, di ba? Dito ka. Yun nga Hindi ko naman sinabing mali ang kanyang napili. Pero, at yung dati kasing volume ng sumusuporta sa kanya, dahil meron na siyang kinatigan, sigurado yun, kakawala na yun ng landas. Yun yung problema natin. Yun, anyway, alam naman ni Senator Tulfo yan. Imposible, ang dami niyang Yun ang i-recover niya kung gusto niya pang gusto niya pang umakyat, di ba, ng posisyon. Pero ako, wish ko talaga na mas gusto ko siyang magpresidente. Dahil nakitaan ko na siya ng personality na pang presidente, hindi pang senador. Di ba?
pagdating sa mga issue ng mga, di ba? Lahat naman tayo, wala naman perfectong tao eh. Nandyan na yan eh. Siyempre, at saka yan, pinagdaanan niya na yun. Di ba? Iba naman noon at ngayon. Di ba? Ang importante dyan, di ba? Kaya niyang gampanan kung ano yung ipagkaloob sa kanya ng taong bayan na pwesto. Di ba? Kung magiging presidente siya, kaya niyang manimdigan, kaya niyang gampanan, hindi niya bibiguin yung mga tao. Yun lang dapat eh. Meron siyang personality ganun. Kaya, ako, anyway, ano ko lang naman ito, analysis ko lang at opinion ko. Hindi pa naman ako nanghihinayang. Di ba? Kasi nandyan pa eh, si Senator Tulfo eh. Siyempre, naintindihan natin kasi siyempre yung sentimento ng sambayanan na divided kasi tayo eh. Di ba? Hindi naman natin pwedeng ilihim yun sa tao. Di ba? May impeachment nga, di ba? Siyempre, naapektuhan. Di ba? Yun yung gagamutin ni ano. Kaya sayang. Kaya nga nung nakita ko na something na sa tingin ko parang yung diskarte nyo sa pagtanong mali, binira ko na kaagad, di ba? Ang purpose nun, sabihin na natin constructive criticism para alam niya kung ano yung gagamutin niya pagdating sa kon kasi, di ba? Hindi ko siya binabatikos na, oy, ganito. No, it's not like that. Kaya ko inihayag yun para makita niya. At pag-isipan kung ano yung sinabi ko, yung article na pinost ko. Baka maisip niya na meron akong puntos and it's up to him. Di ba? Kung na-feel niya na binabanatan ko siya, so be it. Ganun lang yun eh. Pero ako, hindi ganun. Kasi ang binanatan ko lang naman yung diskarte. Di ba? Kaya nga nag-follow up vlog ako ngayon. Di ba? Para i-justify, ma-explain further kung ano yung ano ko doon sa article. 'Di ba? Yung sinabi ko ngayon, 'di ba? Yun yung pinanggagalingan ng article na naisulat ko. Kasi ako talaga, gusto ko yung personalidad niya. Ayoko talaga siyang magsenador. 'Di ba? Parang binuto ko pa rin pero doon na sa huli. Kasi ayaw ko talagang magsenador. Kasi unang-una, aanin niya yung senador. Ang yaman-yaman na niya. Gusto ko siya magpresidente. 'Di ba? Ngayon, parang mas mahirap na ngayon dahil siyempre kumbaga sa meron ng kontrapartido eh, di ba? Unlike noon na partido niya lahat. Pero again, hindi pa naman malayo pa. At hopefully marirecover ni Idol Rafi yan. Diba? Anyway, ang binanggit ko sa inyo guys ngayon, di ba? Ang tinalakay ko at ipinaliwanag is siyempre batay lang sa aking sariling pag-aaral, analysis, di ba, interpretasyon sa mga nangyayari, di ba, hangga't maaari ayaw kong pinag-uusapan yung tao eh, pero siyempre anyway, tawag dun, ang pinag-usapan lang naman natin dito, ang ibinahagi ko sa inyo is yung mga diskarte. Di ba? Natin personal. Di ba? Kasi public figure naman, di ba? It's okay lang naman din na pag-usapan natin siya. Okay? So, yun lang. As we go on, wala kasi tayong ngayon. Medyo sira yung signal dito sa amin ng internet. Kaya, hindi ako nakapag-live. So, I preferred to share, di ba? A vlog na lang, no? At ito nga yung nagiging topic natin. Okay? So hanggang sa muli.